sa batas. Yan ang bloodless campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra illegal na droga. Nakasentro sa anti-drug awareness at pagtugis sa malalaking drug personalities. Simula July 2022 hanggang November 2024, 41 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat. 143,000 ang naaresto. Our bloodless war on dangerous drugs adheres of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Binuo rin sa Bagong Pilipinas ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 hanggang 2028 na sisiguro sa epektibo pero makataong kampanya laban sa illegal na droga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Pilipinas,
5:06. January 31, 2025. No, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, magandang hapon po sa inyo. Ako naman po, si Eric Vocal sa ngalan po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. Sasabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit naman ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At syempre po ngayong hapon, no, siksik pa rin po sa balita po at impormasyon yung ating pong programa. Dahil marami po kayong abangan ngayong hapon. No. Alam nyo, ngayon ay araw ng Biyernes, January 31. No. Parang kakabagong taon lang tapos kinabukasan, Pebrero na naman. So, hindi natin namamalayan talaga yung oras. Napakabilis, di po ba, Ma'am Jamie? Ayan, maraming salamat po. Ang naggagabay po sa akin ngayon, si Miss Jamie Quinto. Maraming salamat po. No? At next week na po ang ating pong pinakaabangan na Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting, kaya naman po sa ating pong Budget Matters. Para po sa ating OGP series, makakasama natin mula sa Caucus of Development Non-Government Organization o CODE NGO Network si Mr. Sandino Siliman, ang Executive Director po ng CODE NGO. Abangan po natin yan, pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Pinangunahan po ni Department of Budget and Management Secretary Amenay Pangandaman ang ginanap na Budget Execution Forum para sa Fiscal Year 2025 National Budget noong ika-24 ng Enero 2024. Dinaluhan ng mga Cabinet Secretary sa pamumuno po yan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin ang forum na naglalayong gabayan ang mga ahensya ng gobyerno upang maipatupad ng maayos ang kanilang FY 2025 budget at nang siguruhin ang kanilang pagsunod sa mga polisiya at regulasyon, tugunan ang mga utilization challenges at isulong ang transparent at accountable na paggasta ng pondo ng bayan. Binigyang diin po ni E.S. Bersamin na hindi dapat baliwalain ang mga talakayan sa forum. Aniya, this budget represents not just numbers on paper but our collective vision for a prosperous Philippines. Ipaniliwanag naman ni Secretary Pangandaman ang tatlong guiding principles ng Public Expenditure Management approach ng DBM sa pagbuo ng budget: fiscal disciple, allocative efficiency at operational efficiency. Pahayag ng Budget Secretary, the principles of fiscal discipline, allocative efficiency and operational efficiency are not mere theoretical concepts. They are the very foundations of a responsible, effective, and transparent government. Sa kaugnay naman pong balita, sinimulan po ng Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Secretary Amenay Pangandaman ang konsultasyon sa head ng government agencies sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng Budget Call Forum para sa Fiscal Year 2026 noong ika-27 ng Enero sa 2025 sa Philippine International Convention Center o PICC. Ang Budget Call Forum ay hudyat ng pagsisimula para sa drafting ng National Expenditure Program o ang President's Budget para po sa susunod na taon yan. Pinaalalahanan po ng Budget Chief ang mga departamento at ahensya na hanapan ng oras na maupuan kasama ng technical staff ang kanilang budget proposals at tiyakin na may sapat na requirements para rito. Inilatag rin sa National Budget Call ang mga pamamaraan na gagabay para sa mga ahensya sa paghahanda ng kanilang iminumungkahing pondo. Dito rin binibigay ang forms at technical na requirements sa pagbabalangkas ng mga panukalang budget, maging ang schedule ng pagsusumite ng mga dokumento. Binigyang diin rin ni Secmina na ipatutupad ng DBM ang Program Convergence Budgeting o PCB approach sa preparasyon ng proposed national budget para sa taong 2026. Layon ng PCB na mag-focus sa mga government resources sa key programs and projects na coordinated sa lahat ng departamento at ahensya para sa iisang layunin.
Kinabukasan naman, ika-28 ng Enero, mga budget officers at public financial management practitioners mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pinulong para sa Fiscal Year 2026 National Budget Forum. Dinaluhan ng forum ng mahigit 700 ng mga kawani ng gobyerno. Binigyan din ni Secretary Mina ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan ang bawat sentimo ng national budget ay magagamit ng masinop at para lamang sa kapakanan ng taong bayan. Matatanda ang unang linggo pa lamang ng Enero ngayong taon ay naglabas na ang DBM ng budget call na siyang hudyat sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda na ng kani-kanilang budget proposal para sa susunod na taon. Oras sa Pilipinas, 5:12. Tagumpay po ang kauna-unahang Open Government Fund Run na pinangunahan po ng Department of Budget and Management sa pakikipagtulungan po sa Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Red Cross at iba pang sponsors. Gayon din ng government at media partners na isinagawa po sa Quirino Grandstand noong ika-26 ng Enero 2025. Sa pangunguna ni DBM Secretary Amenay Pangandaman at alinsunod po sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng inklusibo at people-centered governance framework, layon po ng fund run na hindi lang isulong ang kalusugan kundi itampok din ang mga prinsipyo ng Open Government Partnership. Nagsilbi itong daan para magtipon-tipon ang publiko at magpakita ng suporta sa mga hakbang na nagpapahusay sa government accountability, transparency, gayon din ang pakikilahok at pakakaisa sa pagsusulong ng reformang panlipunan. Bilang first of its kind, itinampok po ng fund run ng 3 kategorya, 3 kilometers, 5 kilometers at 10 para sa higit 4,000 runners, kabilang ang mga membro mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga partners at iba pang running enthusiasts. Susuporta sa mga programa at life-saving events ng PRC ang nalikom na pondo mula sa OGP Fund Run. Hudyat ang fund run sa pag-host ng bansa sa 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting, isang pulong ng mga high-level na kinatawan mula sa gobyerno, pribadong sektor at civil society ng rehiyon at sa darating po yan na February 5 to 7, 2025, next week na po. Layon po ng pagpupulong na itaguyod ang bukas na pamamahala sa buong Asia-Pacific region. No? Magkakaroon po muna tayo ng paalala mula sa Presidential Communications Office at ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Nagbabalik po ang usapang budget natin. 5:16 po ng hapon at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ibinahagi ni Philippine Open Government Partnership Chairperson and Department of Budget and Management Secretary Amenay Pangandaman
ang accomplishment report ng PHOGP para sa taong 2024 sa pagtitipon po ng Open Government Champions noong ika-28 ng Enero 2025 na may pamagat na A Commitment to Transformative Governance, the Philippine Open Government Partnerships Journey. Inilunsad din dito ang PHOGP Legacy Book na pinamagatang Partners for Prosperity. Bukod dito, inilunsad din ang Inspirational Gallery ng OGP Journey at mobile application para po sa paparating na OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. Isang pagtitipon po yan ng mga leader at open government advocates na gaganapin sa ika-5 hanggang ika-7 ng Pebrero kung saan magsisilbi tayo bilang host country. Highlight rin po ng naturang event ang panel discussion sa transformative governance at ang naging impact ng OGP sa ating bansa nitong mga nakalipas na taon. Tagumpay po na isinagawa ng Department of Budget and Management kasama po ang Philippine Red Cross, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang unang bloodletting program ng Dugtong Buhay Movement para po yan sa taong 2025. Sa STI po sa STI Academic Center sa Cainta Rizal at Lucena City sa probinsya po ng Quezon noong ika-28 ng Enero. Muling naging matagumpay ang ika-6 at ika-7 blood drive event kasama po ang mga estudyante at kawani ng STI. Sa mensahe po ni DBM Secretary Amenay Pangandaman na ipinaabot po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran sa Lucena at Calabarzon Acting Assistant Director Jacqueline Ludovice, kinilala ni Secretary Mina ang liderato ng STI para po sa pagsuporta nito sa layunin ng Dugtong Buhay Movement na makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng dugo. Pinuri po ni Sec Mina ang STI sa dedikasyon nito sa paghubog ng mga estudyante, sa pagpapalaganap ng kaalaman at sa pagtulong upang maging handa laban sa mga hamon ng buhay. Dagdag po ng Budget Secretary ang aktibong pakikilahok sa dugtong buhay ay isang patunay ng malasakit sa komunidad at pagpapalago ng mga kabataan. Ayon sa Philippine Red Cross, nakakalap po sa Cainta Rizal ng 139 bags o unit ng dugo. Samantala, may 176 naman po na bags ng dugo ang nakolekta mula sa mga volunteers sa Lucena sa Quezon. At yan po ang kabuuan ng tampok na mga balita po natin sa ating pong budget news. No? At samantala, magkakaroon naman po tayo ng panibagong kaalaman dahil oras na po para sa ating Budget 101. Madalas na pag-uusapan ng Open Government Partnership or OGP. Ano nga ba ito at nasaan na ang ating bansa sa ating paglalakbay tungo sa isang bukas na pamamahala? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Open Government Partnership ay isang global multilateral initiative na layong itaguyod ang transparency, bigyang kapangyarihan ng mga mamamayan, labanan ng katiwalian at gamitin ng teknolohiya upang palakasin ang pamamahala. Itinatag noong 2011, isa ang ating bansa sa 8 founding members ng OGP. Sa paglipas ng panahon, lumago ang OGP sa mahigit 75 bansa at 150 local government units na kumakatawan sa mahigit 2 bilyong mamamayan kasama ang libu-libong mga civil society organizations. Sila ay nagsama-sama sa paglikha ng mga action plan para paigtingin ng transparency, accountability at public participation ang mga prinsipyo ng OGP. Bilang founding member, naging champion ang Pilipinas ng mga prinsipyong ito. Sa katunayan, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na itinatag ang Philippine Open Government Partnership sa pamamagitan ng Executive Order No. 31 Series of 2023 na siyang pinamunuan ni DBM Secretary Amenay F. Pangandaman bilang PHOGP Chairperson ng Steering Committee. Ibig sabihin, sabay-sabay at magkakasamang itinataguyod ng 3 sangay ng ating gobyerno ang mga nasabing prinsipyo. Sa pamamagitan naman ng Executive Order No. 29 Series of 2023, itinatag din ang Integrated Financial Management Information System na layong i-digitalize ang public financial management system sa bansa. Dagdag pa, mayroon din tayong OGP National Action Plan, ang unang midterm OGP action plan na sisiguro sa sustainability ng OGP. May regular monitoring and review mechanism din ito para tiyakin on track ang PHOGP.
Naging isang global leader naman ang Pilipinas pagdating sa transparency sa pagbabudget. Tayo po ay itinanghal na number 1 sa 2023 Open Budget Survey. Hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi pati na rin sa buong Asya at ika-15 sa buong mundo. Ito'y dahil sa ating paglathala ng mga key documents tungkol sa ating national budget. Mas pinalawak din ng OG Pinas, isang national advocacy campaign kung saan direktang nakilahok ang higit 4,000 participants mula sa 9 na lalawigan noong isang taon. Bukod dito, naisabatas din ang New Government Procurement Act na nagsusulong sa open government sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 2 observers sa bawat procurement proceeding. Ang isa ay mula sa private sector at ikalawa mula sa civil society organization. Sa darating na Pebrero, nasa ating bansa ang spotlight dahil tayo ang host country ng Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting na magtatampok ng mga high-level at ministerial sessions, interactive breakout sessions, networking opportunities at side events para talakayin ang progreso sa mga pangunahing inisyatiba ng open government at tuklasin ang mga paraan upang tugunan ang mga pinakamahalagang issue sa rehiyon. At bilang panimula sa Asia and the Pacific Regional Meeting, nakipagtulungan ng DBM sa Philippine Red Cross at sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA at iba pang partners sa pagsasagawa ng OGP Fun Run 2025 na gaganapin sa Quirino Grandstand sa darating na linggo, January 26, 2025. Higit sa pisikal na aktibidad, ang Fun Run ay sumasagisag sa sama-sama nating paglalakbay tungo sa isang mas transparent, accountable at participatory na gobyerno. Samantala, ang mga maliliko mula sa Fun Run ay susuporta sa mga life-saving programs ng Philippine Red Cross. Kaya kita-kits po tayo doon. At yan ang Open Government Partnership. Ako po si Jom. Till next week, Budget Peeps. Maraming salamat, John Bendal ng Department of Budget and Management National Capital Region. Ayun, katatapos lang po nung Fun Run last January 26, Sunday po yun. Bago po tayo magsimula bago po yung ating guest, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga organizers, sponsors, partners at government partners para po sa OGP Fun Run 2025, yung successful event po natin. Maraming salamat po sa Department of Budget and Management, syempre sa ating po organizers, Philippine Red Cross, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, at syempre maraming salamat din po sa ating mga corporate sponsors, San Miguel Corporation, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, Systems Technology Institute o STI, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, Philippine Airlines, Coca-Cola Philippines, Bingo Plus, Maynilad, Pocari Sweat, PinoyFitness.com at syempre po sa ating mga media partners sa pangunguna po ng Presidential Communications Office, Manila Bulletin, Inquirer.net, Digital Out of Home Philippines, Radio TV Malacanang o RTBM, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, People's Television, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Republika FM, Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC, siyempre po sa ating po mga government partners, Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM, National Parks Development Committee, Rizal Park Luneta, siyempre po City Government of Manila at Manila Police District. Muli po maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta po sa OGP Fun Run. At syempre po, magbabalik po tayo para po sa ating susunod na segment na Budget Matters, kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang bawat departamento ng Subic Bay Metropolitan Authority ay nakatuon sa pagpapabuti ng bawat sektor ng Freeport Zone at kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalong maisasakatuparan ang bawat tungkulin at hangarin ng sambayanan para sa pagkamit ng bagong Pilipinas. More than 580 million pesos in budget allocation for the SBMA, and we are thankful to the President. SBMA is an active member and a part of the President's initiative of the Luzon Economic Corridor Economic Development Program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo.
Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kabilang sa pambansang agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong ng turismo, gayon din ang pangalagaan ang pambansang pagkakakilanlan. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Kaya't isang magandang oportunidad ang pagtatayo ng Clark National Museum na siya namang itinataguyod ng Clark Development Corporation at National Museum of the Philippines. At inilahad ni CDC President Attorney Agnes de Vanadera ang ideya tungkol dito. Bakit hindi tayo maglagay ng malaking National Museum extension ito, ilalagay din dyan ang planetarium. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. (5:28 in the afternoon), nagbabalik po ang usapang budget natin at para po sa mga bago lang po nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, sabay din po tayong napapanood sa TV Plus. Syempre po, Channel 3 po para po sa TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa gumagamit ng Afford the Box. At syempre, sa usapang budget natin page ng DBM. At this point, dumako na po tayo sa ating susunod na segment, ang Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. At sa pagpapatuloy nga po ng ating Open Government Partnership Series po, makakasama natin mula po sa Caucus of Development Non-Government Organization o Code NGO Networks. Ang Executive Director po nila, si Mr. Sandino Dino Soliman. Good afternoon po. Welcome po dito po sa Budget Matters, Sir Dino. At syempre po sa usapang budget natin. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Eric, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Sir Dino, bilang panimula po, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba itong Code NGO at ano po ba yung papel nito sa pagtataguyod po ng Open Government Partnership at ano po ba yung pangunahin pong tungkulin at responsibilidad po ninyo sa inyong posisyon bilang isa po sa mga NGO Secretariat po ng OGP? Okay, maraming salamat po. Yung Code NGO, tulad po ng inyo nabanggit, ay ibig sabihin po ang Focus of Development NGO Networks. Isa po kaming koalisyon ng mga iba't ibang koalisyon na naglalayon para sa kalahatang development ng Pilipinas. Kami po ay may binubuo ng 12 o 12 member networks na kung bibilangin po yung lahat ng mga members po nila, 1,600 po yung mga napapaloob na non-government organizations o NGOs, people's organizations o POs, sa kooperatiba o cooperatives. So kami po ay isang coalition ng mga CSOs at isa sa mga advokasya po namin ay yung
pagkakaroon ng isang mabuting pamamahalaan o good governance po. Kaya naman, sumama po kami sa pagbuo ng OGP noong 2011. Kami po ang isa sa mga CSOs na counterparts noon since the start ng Open Government Partnership. At hanggang ngayon po ay partners po kami ng government. Kasama namin yung Department of Budget and Management, hindi pa mga ahensya sa pagpapataguyod o pagpapa-implement ng mga reforms na under ng National Action Plan. At tulad po na nabanggit ninyo, bahagi kami ng tinatawag na non-government secretariat. So, yung OGP ay partnership nga at bilang partnership, yung mga miyembro ng government ay meron din mga counterparts na tinatawag natin non-government o iba't ibang mga organizations na hindi kasama sa government pero naglalayon din ng mga gustong ilayon ng ating partnership. Unang-una, transparency, na imbukas yung mga processes and even yung mga data and available para ma-inform yung mga communities na sinaserve namin sa kung ano yung nangyayari sa programs and projects ng government na makakabuti para sa kanila. And accountability. So, tinitingnan natin kung yung, halimbawa, yung budget po nakabuti po para dun sa mga communities nga natin and participation. So, kami po naniniwala na yung mga communities talaga ay may masasabi tungkol sa kanilang mga kalagayan. Kaya mahalaga na marinig din yung boses nila para sa gayon, yung mga programa at proyekto ng mga local and national governments ay sakto o akma para dun sa mga kanilang pangangailangan. Sinabi niyo nga po kanina, Sir Dino, na ito po ay kayo po ay non-government, kumbaga outside po ng government. No? Halimbawa po ba paano po sa isang sa mga simpleng sa ordinaryong one, paano po ba natin ipapakilala ang Open Government Partnership? Ayun po, no? So yun ang sa aming mga advokasya ay itaas po ang kamalayan din ng mga ordinaryong citizens tungkol sa usapin ng unang-una yung pag-iintindi kung ano yung proseso ng planning at budgeting. At pangalawa, maintindihan natin kung paano makakatulong yung open government partnership sa ganitong klaseng proseso. So, yun po, sa aming mga miyembro at saka sa labas po ng membership ng Codencio, kasama ng mga partners namin sa non-government, nagtutulungan kami para umabot sa mga ordinaryong citizens para magsabi na meron tayong programa na ganito. Tulad nung nabanggit kanina sa mga commercials, sa mga tagapakinig na nakita ko kanina na may nabanggit na Open OG Pinas. So, sa OG Pinas, present po kami doon at even sa labas ng OG Pinas, doon sa mga areas na naabot na ng OG Pinas, kinakausap po namin yung mga members po namin na CSOs na kumakausap naman sa mga ibang mga tao para masabi na meron tayong programa na ito. At masasama po sila kung halimbawa active sila sa mga kanilang lokal na pamahalaan. Doon talaga po nangyayari yung action. Yung ay sinasabi natin, 'di ba? Yung pagiging bukas talaga, no? Kung halimbawa kung susubaybay lang sila lahat, parang pwede nilang tignan lahat. Kumbaga bulat-latin nila lahat, nasaan ba yung budget nito, na diyan kasi binibigay nga natin bilang yung sinasabing pagkakaroon ng transparency. Well, Sir Dino, no, yung next week nga igaganapin na yung pinakaabangang nating Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting, no. Ito yung kauna-unahan na magiging host ang ating bansa, no, para sa OGP.
Ano nga po ba sa palagay ninyo yung magiging kahalagahan po ng pagtanggap po ng Pilipinas sa ganitong uri ng isang international na pagtitipon? Actually, Asia and the Pacific, hindi pa to yung worldwide na sinasabi natin na meron ng 2 billion na mamamayan na involved sa OGP. Yes po. Actually, kung hindi pa po alam ng karamihan, isa yung Pilipinas sa mga tinitingalaan ng mga kasama doon sa OGP. Kasi yung OGP hindi lang po sa Pilipinas, may iba't ibang bansa din na kasama doon sa OGP. Kaya nga nung nagsimula siya, ilan lang yung mga kasama doon, yung Brazil, USA, etc. And then ngayon, kasama na natin yung iba't ibang mga countries sa Asia and Pacific. Kaya I think mahalaga na tatanggapin po natin yung mga delegates mula dun sa iba't ibang countries na kasama sa OGP in the Asia and Pacific tulad ng Maldives, Indonesia, Malaysia, Singapore, iba pang mga bansa. Pupunta po sila lahat dito next week at makita nila kung paano natin ginagawa yung open government partnership. At sila din, bida din nila kung paano nila ginagawa yung partnership sa kanilang mga bansa. And tingin ko rin ang isa sa mga magandang opportunity kaya pupunta kung bakit maganda na nandito sila sa Pilipinas makita nga na part din kasi ng meron kasi silang steering committee. Ibig sabihin parang doon sa Open Government Partnership may grupo na nagiging parang nagsiset ng direction para doon sa kabuuang partnership globally. At dalawa po doon out of 6 or 7 na members ay mga Pilipina na nakaupo. So isa lang nga po doon yung ating budget secretary, si Amela Pangandaman, at isa po si Dr. Shelo Magno. Kaya I think yun yung isa sa mga reasons din kung bakit tayo ang napiling host for this year's Asia Pacific Regional Meeting. But sa darating next week 5 to 7, ano ba, meron ba kayong mga side events na hahawakan? Ano yung mga magiging kaugnayan nyo para dito sa Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting? Oo, ina-expect po natin din, Sir Eric, na may mga 500 to 800 na delegates na darating from all over. Kaya marami po tayong hinanda ng mga events para mapuntahan po nila isa-isa. At mahalaga din actually mga pag-uusapan. So mayroon pong tinatawag nga pong side event. Tapos dun nga po patungo na sa end of the week next week yung actual na meeting na and yung sa mga side events, iba-iba din yung mga halimbawa dun sa yung sa part ninyo, Sir Dino, ano ba yung mga yung side events na under ng Code NGO or kasamahan ng Code NGO? Ayun, po. Kasi dahil nga po kami ay part ng civil society organizations, gusto namin makita kung anong ginagawa din ng mga civil society organizations sa ibang bansa. So, isa sa mga side events na gagawin, inorganize po ng Code NGO kasama ng Indonesian counterpart natin, yung IJRS, na mag-usap kami paano nila ginagawa ito sa Indonesia and dito naman sa Pilipinas, paano natin ito ginagawa with the civil society organizations. So magkakaroon po kami ng conversation tungkol doon. Mag-i-invite din kami ng mga iba't ibang sectors, government, sa mga iba pang mga CSOs para makita yun. Sir Dino, tanong ko lang po, gaano katagal na po kayo sumusuporta sa Open Government Partnership? Ayun po. Nandun naman po kami since the start, pero nung naging secretariat po kami, since 2016 po, sumusuporta na kami sa secretariat ng ganong capacity. At sa gaganapin nga na Asia and the Pacific Regional Meeting, ano ba yung, para sa iyo, ano yung layunin ng regional meeting nito? At ano nga ba yung magiging impact nito sa ating bansa at syempre sa ating mga mamamayan na sinasabi nga natin, mga ordinaryong one? Ayun po, no? So, ayaw ko naman din masyadong mapanghunahan yung mangyayari next week, pero I think mahalaga na itong pag-uusap na to ay hindi lang
showcasing ng ating mga best practices. Pero mapag-usapan na rin yung mga mahalagang usapin na yun nga po, sinabi niyo po, makaka-apekto talaga sa bawat isa sa atin. So tulad po niyan, paano halimbawa mas makakapag-participate yung mga mamamayan sa pagsuri ng budget at the national level. Ganyan. Paano pa mas mapapabuti na yung participation natin ay hindi maging hindi nahahadlangan. Halimbawa, paano pa tayo magkakaroon ng mas paano ba tayo magkakaroon ng tama at timely at efficient information. So mahalaga po ngayon na may information tayo na nakukuha about dun sa mga processes and budgets ng government. Ito kasi may mga issues and concerns tungkol dito sa mga nabanggit ko about sa information, yung pag-participate sa budgeting. Kaya yun mga tingin kong mahalagang i-bring namin ng CSOs na nakikita namin baka pwedeng maayos ng mga problema. At kami naman ay at in the spirit of partnership, open yung pakikipag-usap sa mga decision makers, halimbawa yung counterparts natin sa government. Kung may nakita man kaming problema, ilalatag namin na isa-isa and sana mahanapan namin ng common solution. Sir Dino, yung tingin kong mahalagang mangyari din. Sir Dino, curious lang po ako, paano po ba kayo, aktibo po kayo bilang NGO? Paano po ba kayo nagsimula sa pagiging aktibong membro po ng NGO na sumusuporta po syempre sa mga programa ng pamahalaan tulad nga po nitong Open Government Partnership? Siguro po, tulad na nabanggit ko nung nagsimula tayo mag-usap, meron po kasi kami mga miyembro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya yung mga miyembro po namin ay nakakausap ka namin tungkol din sa kanilang mga problema. Kaya yung mga problema nila o issues nila, sinusubukan namin suriin at kung meron kami makitang solusyon na halimbawa ihain sa executive branch o kaya sa legislative branch, inahain namin doon. So minsan kausap namin halimbawa yung NEDA, pagka ibubuo na nila yung Philippine Development Plan, nagbibigay po kami ng aming mga komento based sa aming mga consultations. Kaya naman, nung nagkaroon ng Open Government Partnership, yun lang isa sa mga aming in-offer nung nagbuo na yung government ng ganitong klaseng programa. Sabi namin, pwede kami makatulong dito. Tama, Kaya, nakakatuwa lang na syempre may mga sabi nga natin ordinaryong mga non-government organization na naniniwala syempre sa sistema at dun sa bukas na pamamahala na ating pong pinopromote po syempre ito po next question po sa inyong pananaw at bilang isa po sa mga aktibong tagapagtaguyod po ng OGP, maaari niyo po bang ibahagi kung ano-ano po yung mga nagawa at napagtagumpayan na po ng Code NGO sa pagsuporta sa adikain ng OGP? Sir Dino, bago nyo po sagutin yung katanungan na yan at magka-commercial break po muna tayo mula po syempre sa paalala po ng PCO at syempre po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
Nagbabalik po tayo sa usapang budget natin, no? At nakatutok pa rin po kayo. Kasama pa rin po natin si Mr. Sandino Soliman po ng Code NGO Networks, no? May hanging question ako kanina, no, para sa ating mga budget tips, no? Sir Dino, yung ating pong hanging question sa inyo pong pananaw bilang isa po sa mga aktibong tagapagtaguyod ng OGP, maaari niyo po bang ibahagi kung ano-ano na po ba yung mga nagawa at napagtagumpayan ng Code NGO at syempre po sa pagsuporta po ninyo sa adhikain po ng Open Government Partnership? Okay po. Yung ating OGP simula po nung 2011 pa to, no? So mahigit 10 taon na nakalipas. At isa sa mga masasabi nating napagtagumpayan natin sa loob ng mahigit 10 taon na pagsasama ay yung naging programa na na-award din po na sa international level, yung isang tinatawag na bottom-up budgeting. So ito po ay naging programa ng gobyerno noon at tumulong kami, Code NGO, para suportahan yung mga civil society organizations dito. Paano yung bottom-up budgeting kasi nangyayari talaga sa mga munisipyo, sa mga syudad, at hinihikayat yung mga civil society organizations para mag-suggest ng mga projects. Pero ang nahirapan po yung mga civil society organizations na intindihin ano ba ibig sabihin ng budget, paano nila basahin yung budget. Kaya kumuha po kami ng mga eksperto para tumulong, turuan sila paano basahin at suriin yung budget at nakapag-produce po sila ng mga magagandang plano. Kasi yung sa bottom-up budgeting, kailangan pumayag po sila dun sa plano. Pipirma sila para jointly ginawa yung plano. So, nung una, hindi sila masyadong alam or natatakot sila kasi paano ba ito gawin? Oo, syempre. Kaya tinuruan po ng Code NGO yung mga tumulong kami magturo sa mga CSOs kung paano gawin at suriin yung budget. So, isa po yun sa mga napagtagumpayan. At isa pa po, kung pwede po mag-share quickly lang din. Sige lang, okay lang. Doon din po kami mag-mobilize ng mga volunteers para dun sa Citizens Participatory Audit. So, isa rin po itong programa ng COA na dati hindi po siya institutionalized. Ngayon ay ginagawa po ito ng COA dapat na regularly na yung citizens mismo madi-deputize as auditor para sila na mismo yung tumingin sa mga ino-audit ng COA. So, halimbawa, may mga school buildings na gagawa sila ng structural audit at titingnan nila kung in place yung mga bintana, ganyan, mga konkreto na ginamit pa nila ay sufficient, ganyan, i-checklist na gagawin. Nakakatuwa po yung naging experience ng mga volunteers kasi para silang nakakatulong sa pagsiguro na tama yung paggastos ng kaban ng bayan. Oo, kaban ng bayan. So yun po yung dalawang programa na actually hanggang ngayon parang yun yung kumbaga in English proud yung OGP sa mga napagtagumpayan namin yun. Yung bukod po dun sa mga yun, meron po ba kayong mga baby projects para po sa Code NGO na nais pa po ninyong ipagpatuloy o nais nyo pa pong ipalagana po para po mas magkaroon po ng kaalaman yung ating pong mamamayan? Opo, actually dalawa po ang naisip po ngayon. Yung una po ay merong proyekto na gagawin yung DBM na pag-monitor sa mga big ticket projects. And gagamit po sila ng digital tools or digital imaging or digital technology para sa pag-monitor nito. Yun ang Project Dime at yun ang isa sa mga nilook forward po namin sa Code NGO para makatulong sa pag-monitor ng mga big ticket projects. Kung airport ba yan, isang malaking bridge or kalsada, makita namin kung ano yung progress, tama ba yung timeliness nito, yung sukat ba yung mga
mga binipiling materials para dito. Yun ang isa sa mga we're looking forward to na project. At pangalawa po at higit sa lahat na importante for us yung pagpasa ng Freedom of Information Bill. Isa yun sa mga requirements ng mga open government partnership countries na magkaroon ng isang legislation for freedom of information. Kasamang palad, wala pa tayong ganun. Meron nga tayong executive order para dun sa mga executive branches, pero kami ay isa sa mga advocates po para push ng freedom of information. Sir Dino, para po sa mga nais po magbigay ng kanila pong suporta at makiisa po sa Open Government Partnership po, ano po ba yung mga hakbang na maaari po nilang gawin? O halimbawa, saan po sila dapat magsimula upang maging bahagi po nito? Ngayon po, kung interesado kayo, then ay meron tayong mga social media accounts sa Philippine Open Government Partnership o kaya po yung Focus of Development NGO Networks. Pwede po kayong mag-comment sa mga post namin or sa Philippine Open Government Partnership. Pwede kayo sigurong mag-message doon. Hanapin niyo po yung email namin. Pwede kayong mag-send ng email. Kipag-ugnayan din po kayo kung halimbawa meron po kayong People's Council doon sa inyong local government. Yun po ay more or less maaabot niyo po yung OGP kasi yung Department of the Interior and Local Government ay mag-aabot din o mag-outreach din po sa mga People's Councils eventually para mapag-usapan yung OGP sa local level. So yun po yung mga pamamaraan para mag-reach out po kung interested kayo. And kung kayo po ay nakikinig ngayon, baka kami naman din po, kasi kami rin po ay umiikot. So baka magkita po tayo sa pag-iikot po namin. Ay Sir Dino, bago po tayo magwakas, baka may gusto pa po kayong i-shoutout o may mga nakalimutan po kayo, mensahe po na nais pong ibahagi po sa atin pong mga manonood tsaka mga nakikinig po ngayong hapon. Oo, yun lang naman po. Kasi next week po, yung Asia Pacific Regional Meeting, kakaroon po ng maraming events po. Sa mga delegado na nakapag-register na, kita-kita po tayo. Pero yung mga side events din po, kahit hindi po kayo registered, pwede kayong salamuha, tinan nyo kung anong mangyayari doon sa events na yon. Makikita nyo yung po sa mga post kung saan po kami next week. So, kita-kita po tayo doon. At ako po, kami po sa Code NGO naman ay nanatili pa rin maging steadfast sa aming advocacy for transparency, accountability, and participation po. So, asahan niyo po yun sa amin na yun ang aming laging itataguyod. Okay, maraming salamat po, Sir Dino Soliman ng Code NGO Networks. At shoutout po muna kay Sir R. Vargas. Hello po, maraming salamat po sa panonood, Sir R. Vargas. At syempre po, advance happy birthday po kay Sir Richard Vargas. Happy birthday po next week, no? At syempre po, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po ay may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman po na itinampok po namin dito sa aming programa. Muli, sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bucal. Samahan niyo po kami muli next week dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. Susunod na po ang Balitang Pambansa. Mapapanood at mapapakinggan sa PTV, IBC 13, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Free TV, PIA, PNA at sa lahat po ng social media platforms. Maging at susunod po ang Balitang Pambansa. See you next week dito lamang po sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala